Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, kanina nga po, ang nag-opening number, walang iba kundi po si Raven Angeles, si Karen, and syempre, si Raisa May Dizon. Grabe, ang daming mga nagsisigawan sa Itbulaga Studio, mga fans po ni Raven Angeles kasi nagbalik na naman po etong crush ng bayan na si Raven. Talagang pag andyan siya, pinapainit niya po mga kadabarkads yoong nasa Itbulaga Studio. Grabe, ang hot kasi ni Raven at marami pong nagkaka-crush sa kanya. Kaya ganoon na lamang po ang kilig ng mga Dabarkads natin. Samantalang si Paolo Ballesteros po mga Kadabarkads, balik Itbulaga Studio kasama ni Bossing and syempre ni Maine Mendoza dito po sa therapy. And si Miles Ocampo naman, siya po ang nasa sugod bahay mga kapatid kasama ni Jose and syempre ni Wally Viola. So ang sugod bahay mga kapatid po kanina ay nasa Barangay 163 Zone 14 Santa Quiteria, Caloocan City. And during sugod bahay mga kapatid nga po mga Kadabarkads, meron pong sinubo doon si Jose Manalo nung time na sumusugod na sila doon sa winner. So parang binigyan ata siya ng nilagang baka ba yun? Or bulalo ba yun? Basta may sabaw siya. Pagkasubo po ni Jose Manalo ng patatas ata yon, sobrang init mga Kadabarkads. Kaya kung inyong mapapansin, tawang-tawa ang nasa Itbulaga Studio at maging si Paolo Ballesteros nagulat kasi napaso po si Jose Manalo pagkasubo niya nung patatas na mainit-init pa. And yung nanalo nga po dyan ay nanalo po ng tumataginting na 50,000 pesos. Syempre, yun po ay panggamot at pang-maintenance po ni nanay. Samantalang sa mga nag-aantay po mga Kadabarkads ng Sugod Campus mga kapatid, eto at nakaschedule na po pala ang Itbulaga sa Bataan Peninsula State University. Sabi nga dito may susugod daw sa BPSU, abangan daw sa tamang panahon. So siguro mga Kadabarkads, ito ay gaganapin sa 46th anniversary ng Itbulaga. Nako, sobrang saya nun mga Kadabarkads. Kasi syempre, pupunta doon yung mga naglalakihang mga artista na naging parte po ng Itbulaga, no? So, hopefully, 46th anniversary para mas masaya. Pero kung hindi naman okay lang, pwede rin naman sa Araneta para mas marami pong makapunta na Dabarkads natin. Samantalang congratulations naman sa Itbulaga dahil nakuha po nila itong panibagong sponsors ng kanilang programa. Walang iba kundi po ang Mega Sardines na kung saan ay may papromo po sila ngayon sa every purchase nyo po ng Mega Sardines. Samantalang, ang TV5 naman po mga Kadabarkads, may inilabas po na statement ang isang article patungkol sa nangyayari po sa looban ng TV5 network. Sabi nga dito, TV5 network is finally seeing a clear path to profitability as the company continues to pare down losses. Losses are down. They're moving in the right direction. TV5 Chairman Manuel B. Pangilinan. So, yan po yung binoking niya, no? Na yung losses daw ng TV5 ay bumababa. Ibig sabihin, lumalaki po ang kita nila. Sabi dito, Pangilinan, however, said that profitability is still unlikely to be achieved this year. We're praying that they will just break even. I'm happy with that. Sabi pa dito, MediaQuest Holding Inc. President and CEO Jane Basas for the part said that Pangilinan was very happy with the TV5 results recently presented to its board because the growth trajectory is actually bucking the trend, and this is because we can use the assets across the MediaQuest organization to fuel each other growth, she said. So, ayan po mga Kadabarkads ha. Maganda po ang kitaan ng TV5 at syempre, isa dyan ang Itbulaga at
ang TBJ sa nagpapataas po ng kita ng network. Simula kasi nang lumipat po ang Itbulaga at ang TBJ sa kapatid network, doon po nagsisunura ng ilang mga supporters ng GMA. Kaya naman ngayon, namamayagpag po ang TV5 at nababawasan na po ang losses ng kanilang network. Congratulations TV5 at sa mga executive nito, lalo na po kay Mr. Manny V. Pangilinan. Samantalang next topic naman, pag-usapan po natin ang tungkol naman dito sa ating nakalap, which is ngayong araw lang to mga kadabarkads ha. Tungkol ito kay Alden Richards na kung saan ay humagulhol po pala. Yes po, umiyak daw po si Alden Richards. Ayon po yan kay Nanay Christy Permin. Sobrang love na love daw kasi ni Alden Richards ang TBJ, ang Dabarkads at syempre ang Itbulaga kung saan siya po ay sumikat. So bakit naman kaya umiyak si Alden Richards? Sabi nga dito, sa pinakabagong episode ng Showbiz Now na noong June 3, nabanggit ni Christy Permin ang reaksyon naman ni Alden Richards sa pamamaalam ni na Tito Soto Big Soto Joey De Leon sa Tape Inc., ang producer ng programa nilang Itbulaga. Iniyakan po ni Alden Richards itong senaryong to. Ilang beses po kaming magkokomunikasyon at ramdam na ramdam ko po, tumatawid po sa akin ang kanyang emosyon. Nung sabihin niya sa akin ang kanyang emosyon, nung sabihin niya, nanay, hindi ko po talaga akalaing mangyayari ito. Hindi ko po talaga inaasahan ito. Sobra pong lalim sa puso ko ang nararamdaman ko ngayon. Iniyakan niya ito. Yan po ang sabi ni Nanay Christy Permin. Sabi pa dito, kontroladong artista po ng GMA7 si Alden Richards. Ano man ang gawing pagtanggi ni Alden, mamamayani pa rin po ang kapangyarihan ng GMA7 bilang network na nagpapatakbo ng kanyang karera. So yan po yung sinasabi ko sa inyo mga Kadabarkads na kahit gustuhin po ni Alden Richards na siya ay mag-guest dito po sa Itbulaga, hindi po pwede dahil nga sa exclusive ang contract nito sa GMA Network. Ibig sabihin, hindi po ito makakatungtong or makakatapak sa TV5 na kung saan ay mahigpit nilang kalaban. Pero sabi po ng ilan sa mga executive, di ba, ng Kapuso, wala na daw pong network war, di ba? Yun nga lang, ang pumipigil kay Alden ay yung kontrata niya na pinirmahan po sa naturang network. Yun daw po ang nag-control kay Alden Richards. Kaya wala itong magagawa kung hindi po pwede. Kasi possible na baka makasuhan din si Alden kung siya po ay lumabag sa kontratang pinirmahan niya mga Kadabarkads. Diba? At alam ko naman po na nauunawaan nyo kung bakit hindi siya makatapak sa Itbulaga ngayon. Yung safety na lamang din ni Alden Richards yung isipin natin kasi syempre kahit ganun, Dabarkads pa rin naman yan at ang loyalty niya ay nasa TBJ at Itbulaga pa din kahit na nasa ibang bakuran po siya. So anong say nyo dito mga Kadabarkads? Please comment down below. So paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.